Hi guys! Welcome to our vlog. So, Pat, anong name ng vlog natin? Ah, Tita Talks? Hindi ka pa tita eh. Ilang taon ka na ba? Deep Talks. Nice, nice. Pero anyway, tsaka na natin isipin, Pat, kung ano yung pangalan ng podcast natin. So, let us introduce ourselves. By the way, guys, my name is Agnes. Hi guys, I'm Pat. So, for this podcast, we would like to share and talk about New Year resolution. Kasi 'di ba guys, for every year gusto natin magkaroon ng resolution, not only sa kapaligiran natin but most of all in ourselves. So, meron kaming hinahanda ni Pat na question to each other. Are you ready, Pat? Ready na ako. Game na. Ako muna. Alright. Okay, ako muna. Yung question ko is, what one word to describe your 30s? Ouch! Yeah. Ouch! Binuko naman ni Pat kung ilang taon ako. Ang sakit nun na. But, wait, parang ang lalim nung tanong ni Pat, no? So, by the way, guys, for your information, yeah, I'm 30, turning 31 this year. And with her question, I would say, with my age, I will keep on thriving, Pat. I mean, every year kasi, ang dami kong natututunan. And ang dami kong gusto pang matutunan sa lahat ng aspect sa life ko. Kaya, I would say, I will keep on thriving. Not only this year, 2025, but for the next year, I will keep on thriving. So, with that, Pat, since New Year ngayon, my first question would be, for 2024, how do you recap your year? Would you say it's your year or it's not your year? So, share it. Yeah, for last year. So, ano yung mga gusto mong baunin na magagandang values or lesson for last year and mga bagay na ayaw mo nang baunin for this 2025? Babaunin ko is interview pa na to. Siguro yung about sa pasensya ko, ganun, sa patience ko. Kasi maikli lang yung pasensya ko sa lahat ng bagay. Pero sa ngayon, parang natututunan kong mag-trust the process. Kasi everyday, parang feeling ko, minsan kasi 'di ba lahat naman tayo minsan nakakamdaman natin na demotivated tayo. Pero everyday, lagi ko na lang iniisip yung sabi nga nila, trust God, parang magtiwala ka lang, siya na bahala sa'yo, ganun. I-surrender mo lang lahat, mawawala yung worries mo. So, yun yung natutunan ko from last year. Kasi last 2023, sobrang broken ko sa lahat ng bagay, sa life. Parang feeling ko, hindi yun yung year para sa akin yung 2023. So, nung 2024, it's my healing era. So, parang feeling ko, okay, kailangan kong magtiwala sa Kanya. Kasi alam ko, makakating ko yung gusto kong makating. Parang ngayon, grateful ako sa mga bagong experience na nakakanasan ko. Sa mga opportunities na dumadating. Ang daming dumadating na opportunity sa akin to the point na hindi ko na alam kung ano yung para sa akin. Kaya ngayon, go with the flow lang muna ako sa buhay. Parang hinahanap ko pa talaga yung purpose ko. Yun, kung ano yung why ko. Ganun. Wow! Ang ganda nun, guys, no? Na talagang with all the circumstances, with all the things na nangyayari sa araw-araw natin,
we really need to trust the process. And of course, we really, really need to trust God. Na despite, di ba, Pat, may mga days na doubtful tayo. Mangyayari ba talaga to? Matutupad ba talaga yung mga aspiration ko? So, with that question, it gives us yung hope na maybe not today, maybe not tomorrow, but in God's will, mangyayari din. Ang ganda nun, guys. Kailangan nating i-instill sa isip natin na we have to take one day at a time. Kasi pag, di ba, pag lalo nating minamadali yung bagay, mas hindi pinibigay ni God. Pansin mo? Kumbaga, pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kaya wag mong madaliin yung mga bagay-bagay sa mundo. Parang ganun, di ba? Kaya nga, kapag, for example, sa isang bagay, kapag hinahanap mo siya, hindi mo makita. Pero pag hindi mo hinahanap, nakikita mo. Ganun din sa life, na pag hinahanap mo yung gustong-gustong career mo, hindi mo mahanap. Pero kusa yan dadating. This year. Ano ba? 2024. Sinabi ko na. Sa'yo naman ulit. Okay. Sorry. Lutang. Guys, gusto ko lang pala i-share. Ang sarap ng kape. Ang sarap ng kape. Magkape na kayo dito. Baka naman po ba So, ayun. Ang question ko ay... Wait lang. Biggest regret at 20s. Yung regret mo nung 20s ka. Siyempre, gusto kong matutunan yun. Gusto naming matutunan ng mga nanonood kung ano yung mga dapat naming gawin ngayong 20s. Ganun. Ay, grabe talaga tong mga tanungan ni Pat. Parang hindi ako ready, but I'll try my best, guys, to answer sa question ni Pat. Sobrang lawak nung tanong ni Pat kasi that was actually parang naiisip ko rin pati kung ano ba yung mga regret ko nung 20s. Kasi of course, that was the time na after college na nag-work ako. Siguro, Pat, one of the thing na gusto ko i-share, guys, is by your 20s, save as much as you can. Like, it's okay na gumala. It's okay na buy the things na you want. But, to be honest, guys, at this point of my life, I am still working in that aspect. Yung financial stability, I'm still working with that. Because I would say, hindi ako ganun kagaling when in terms of handling money, when in terms of budgeting. Alam, gusto ko makamit ng someone na magtuturo sa akin paano mag-budget, paano ipaggalawin yung pera. Kasi guys, by that age, what do you mean? Ma-meet to someone? Yes, of course! Diba? Masarap kaya magka-jowa ng pareho kayo ng vision. So, usapang jowa, next podcast na yan. So, yun, siguro number 1 yun, Pat. Gusto ko na i-priority mo yung mga bagay when in terms of financial. Kasi for instance, you can, as early as now, get, what do you call that? Oh my God, like Sun Life? What do you call that? Insurance, guys. Sorry. Yun kasi yung insurance ko. So, sila yung unang naisip ko. Alam niyo ba guys, late na ako nakakuha ng ganun. Kasi, late ko na rin na-meet yung mga taong realize sa akin na itong mga bagay na to, at early age, you can start it. Habang kumikita ka, habang may pera ka, start guys. Start investing on things na at the end, meron siyang long-term na what do you call that? Long-term na sorry, out of words. Kumbaga, alam mong may ibibigay sa'yo at the long run.
So, siguro pat yun yung pinaka gusto kong matutunan mo. And then, second is choose your people na kung makakasama mo. Kasi pat at that age, parang gusto mong mag-party. Hindi na ba? Yung iba siguro, nag-explore pa ng ganong bagay. Pero ako kasi, nung high school ako, naranasan ko na yun. So ngayong, naranasan ko na siya ng maaga kasama yung mga high school friends ko. Ngayong nag-college ako, hindi na ganun. Parang hinahanap ko na talaga yung genuine people na kailangan ko sa buhay ko. Hindi na yung mga ito lang. Sorry. Sarap ng carrot cake. Anyway, ano pa ba? Nagpo-podcast nga pala kami. First time to. Ginagawa namin to, guys. First time. So, tatry lang namin. Wala namang masama mag-try. Tsaka, guys, sobrang, ito pa, gusto ko lang din i-share, Pat. May mga bagay ako before. It's very, parang aligned with your question kung ano yung regret pala, no? Okay lang. Anyway, sorry guys, ang dami ko kasing ayun na, regret. Hindi ako natutong maghawak ng maayos sa pera ko. And then, second thing is, kahit sino-sino yung sinasamahan ko. Kasi, andun ako sa FOMO. Alam mo yung FOMO? Yes. I mean, hindi naman yung in a bad way. I mean, hindi ko pa natutunan kasi, Pat, kung sino yung mga magbibigay sa akin ng good energy. Kasi bata ka pa eh. Parang, kung sino lang din yung feeling mo na kasama mo during college or what, 'di ba? Sa work. Parang natatakot. Yun tinatawag na FOMO, yung fear of missing out. Okay. Yeah. Bawang lang. Yeah, parang feeling mo pag hindi ka sumama into certain occasion or events, parang hindi ka part and included sa, hindi pa usong introvert ata dati. Ewan ko, ngayon lang FOMO pa. So, ayun guys. And third but not the least, kasi ang dami kong regret way back 20s which is very aligned dun sa ginagawa namin ni Pat ngayon is sana trinay ko yung mga bagay na gusto kong gawin before Pat. Pero, natatakot ako. Natatakot ako na walang manood, walang support. Yung self-esteem ko, Pat, way back 20s, sobrang 0.2. Kung may ibababa pa sa negative 0, yun yung self-esteem ko. So, ngayon, gusto kong matutunan mo na kahit 3 yan sila, kahit 4 lang yung nagsusupport sa'yo, parang go for it. Go for it kung ano yung gusto mong gawin sa life. Kasi guys, ito talaga as in, mahilig ako manood ng podcast, mahilig akong mag-vlog. Vlog guys na with a purpose. Vlog na hindi lang basta-basta pag scroll mo ako, pag pinanood mo ako, wala. May sense. So, yun lang. Siguro yun lang yung 3 masishare ko, Pat. And the rest, message ko na lang sa'yo. Ayun. So, my next question, Pat, is natanong ko na sa'yo kung what's your take with how do you take pala yung last year, 2024 mo. So, for this year, what's your aspiration? By your age? What age na ba? 26. 25. Turning 26 this year, guys. O, di ba? Medyo malapit naman. So, what's your aspiration with this year? And ano yung masishare mo, like, sa mga viewers natin na same din ng pinagdadaanan mo? You can also share, Pat, kung ano ba yung state ng life mo ngayon. Like, you just graduated college. So, it's your time to shine. Ako ngayon kasi parang nilulook forward ko. Tsaka gusto kong mabago ngayong 2025 is gusto kong maayos yung self-confidence ko, yung self-esteem ko, tulad ng sinabi mo.
Actually, ayun yung wino-workout ko. Kahit ngayon sa totoo lang, kinakabahan ako. Diba? Sabi ko kanina, kinakabahan pa rin ako sa harapan ng camera. Actually, hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan, pero kinakabahan talaga ako. Pero hindi ako sanay, kinakabahan pa rin. Kinakabahan pa rin talaga ako. Pero yun nga, dahil gusto ko ng growth ngayong 2025. Kailangan kong i-overcome yun, yung mga bagay na kinakabahan ako, yung fear ko, gusto kong maayos yun ngayon. Ayun. Tsaka, ang masasabi ko lang sa sinabi mo din pala kanina, na bakit hindi mo trinay, ganon. I-try mo, kasi feeling ko, ang galing mo nga eh. Parang ano lang, siguro lahat naman tayo, kailangan lang natin ilabas yung potential natin. And kailangan natin matutunan na mawalan din ng pake sa mga sinasabi ng ibang tao. Kasi hindi na, at the end of the day, sarili mo pa rin naman yung kakampi mo. Tsaka, ano naman kung anong sabihin nila, ikaw pa rin naman yun, mas kilala mo yung sarili mo. Yun. Wow! Yun lang yung masasabi ko sa sinabi ni Pat. Pero, ayun nga guys, even with the age gap hindi ibig sabihin mas marami akong alam. Kasi sometimes, mas maraming alam yung mas younger sa akin. But, ayun nga, lagi nyong iisipin na every time, ako grateful ako kasi mahirap makahanap ng tao, Pat, na mag-a-align ng vision mo. So, thankful ako, grateful ako na meet ko si Pat. Actually, pamangkin siya ng asawa ng kuya ko. So, natutuwa ako kasi, guys, hindi lahat ng tao ngayon by means of like sa age ni Pat, nagbabasa ng books, nagjo-journal. I mean, bihira ka lang makahanap ng mga tao na ganun yung vision. So, ako, nahihirapan ako, to be honest, Pat, to find someone na will support this kind of thing. Kasi I can vividly remember, meron akong college friend, we had our MMIC podcast. Nasa, ano pa siya nun, Abu Dhabi. So, what we did is nag-podcast kami through video call. Kasi, I keep on dreaming this, Pat. No, it's just in the group lang. Kasi we don't have yung tenacity na i-post yun. Kasi nga, di ba, ano ba namang mapapulot ng mga manonood sa amin? Pero, since overthinker ako, ganun agad yung ano ko, parang naiisip ko na, walang manonood niyan, sino ba naman ako, ganyan. So, ayun guys, gusto ko lang i-share na I'm just so grateful for today na nag-yes si Pat when I asked her na samahan niya ako. Kasi sobrang naghahanap talaga ako ng tao, Pat, na makaka-vibe ko ng ganito. Na hindi lang, alam nyo yun guys, it's 2025. Can we just stop talking the lives of other people na hindi naman relevant sa buhay natin? To be honest, I don't like, syempre, chismosa ako in some time, diba? But, I want growth. I want to, yung sa mesa, yung pag-uusapan nyo, vision, dreams, not people. I mean, not people in a way na, alam nyo yun, si ganito, alam mo ba, si ganyan. Di ba, Pat? Parang, come on guys, let's help each other to grow. Na, can we just stop those unhealthy habits from last year? Kasi ganun ako eh. Anyway, something to share, Pat, about this hinanakit. Question, follow-up question. Nakamit ka na ng ganun sa work? Like, parang pinag-uusap. Meron pa rin kasing mamimit ka sa work na parang pag-uusapan yung buhay ng iba, di ba? Nakamit ka ng ganung tao, syempre. Paano ka makikisama sa kanila? Ganun. Ikaw. Alam mo, Pat, mahirap talaga na mag-work ka sa isang industry na hindi mo maiiwasan. Hindi ko alam kung paano ko i-explain, pero
feeling ko yung word doon, makikisama ka na lang. Parang oo ka, hindi. Kasi, for instance, same kayo ng break time, kakain kayo, tas may isi-share siya. Parang, ang bastos. Oo, parang ganun. Ang bastos naman kung hindi mo papakinggan yung hinanakit niya. Pero, at quite some time, meron din naman, hindi ako perfect, guys. Okay? So, tao lang din ako pag naiinis ako sa isang tao or sa isang instances. Ano pa naman ako, lagi akong parang naghahanap ng taong may pagsusumbungan. Ganun ako eh. Gusto ko din baguhin yung ganung ugali. Parang, yun nga, parang i-share ko pala na parang sometimes you just have to breathe. Yung iisipin mo muna ba na pag shinare ko ba to, relevant ba to sa buhay nung pagsasabihan ko? Kasi parang, kumbaga, naging toxic din ako in a way. Kaya siguro, yun nga, parang sa tanong mo, pag in the future, pag magkaka-work ka, ganun, siguro yun nga, labas mo na lang sa kabilang tenga. Pero as much as, wag mo na lang gatungan, I think that's the word. Gatungan na, oo nga eh, kasi kesyo ganyan-ganyan. Kasi ang dami kong ganong traits na parang to make the conversation na okay, for 1 hour, like, for break time, papakinggan mo na lang, ganun. Tapos, makikinig ka, tapos ang weird, ang boring, wala kang comment. So, ayun, it's a challenge, guys. It's a challenge. Kumbaga, wala kang natutunan dun sa taong yun. Kumbaga, it's not your people ba? Kasi, puro negative thoughts lang yung matutulong nila sa'yo. Tulad nga nung sinabi mo, yung sinabi mo kanina, yung about sa energy. Parang yun din yun, no? Ako na magtatanong. Yes, okay. Ilan kaya yung mga, Kunti lang yung question ko. Ayan. What's your purpose in life? Alam mo na ba yung purpose mo sa buhay? Grabe yung question ni Pansa. Kasi ako di ko pa alam yung purpose ko. Baka ikaw alam mo na. Pat, di ko alam. Okay. Masasabi ko lang, guys, every day, sa araw-araw na ginawa ako at ginigising ako ng Panginoon, tinatanong ko rin sa sarili ko, Pat, ko anong purpose ko. Gusto ko na hanggang usapang patay na no? Pero hindi, parang nakikita ko lang, alam ko sa sarili ko kung ano yung maibibigay ko sa isang tao. Like for instance, itong ganito, if you want something to talk to, like deep talk, parang yun yung parang skills ko. Ano ba? Ano bang tamang term sa ganun? Pero yung purpose ko talaga, I would say, by my age, guys, I'm still like looking for my real purpose. But at this point of my life, alam ko kung ano yung mga gusto ko. Gusto kong magkaroon ng like ganito, podcast. Gusto kong makamit ng mga mentors na tuturuan ako sa everyday life ko. Kasi pat wala naman ibang magtuturo sa atin eh. Yung libro, yung sa videos, yes, of course, we're grateful with that. But, I mean, iba pa rin, no, pag may mentor ka, pag may mga desisyon ka sa buhay, meron kang someone to ask or magche-check sa'yo kung tama ba yung decision mo. Hindi ka ba impulsive sa decision mo? Kasi minsan parang go ka lang ng go. Pero maganda din yung may second opinion. Maganda din yung may taong may alam dun sa tatahakin mong mga desisyon. So, ayun, basta ang gusto ko lang naman sa buhay is simple lang, Pat. Talaga. Alam nyo naman na we have our coffee shop. More on dreams eh. May coffee shop kami. Gusto ko lang mapatayo namin to na may store. Ang lawak kasi ng purpose. Parang hindi ko alam goals ba to, vision sa buhay, career, ano ba? But,
Hi, by the way, guys, you can check it out, guys. We have our Facebook page, Sip and Story. So and Instagram. So if may mga special events kayo, guys, you can contact us. Kasi kami po ang gumagawa ng kape ninyo. Personally po, handcrafted by yours. So anyway, go back with your question. Ayun nga, Pat, by my 30, ang dami pa eh. Parang feeling ko, dumadagdag lang yung edad ko. Pero parang, kailangan ko pang matuto sa buhay. Kasi ang dami ko pang parang mga lapses. Every year nga, matatawa na lang ako sa sarili ko kasi parang sabi ko mag-reset ako pero ito na naman. So yun, maganda din yung binabasa ni Pat. Actually may book ako niyan na yung sa Atomic Habits. Kasi marami tayong mga unhealthy habits, guys, na we need to change. We need to change. So yun, pinifigure out ko pa, Pat. Maybe in time, i-message ko na lang si Pat kung ano yung purpose ko. But yeah, that's my question and my answer. Question ko sa'yo. Ano pa bang question ko kay Pat? Ito, galing sa heart ko talaga to. So, kasi nakikita ko sa'yo, Pat, very ma-vision ka talagang tao. Natutuwa talaga ako, nai-inspire ako actually kay Pat na ang sipag niya, guys. Artista to eh. Alam mo yun, parang na lang siguro, Pat. Kasi very independent kang woman. So, what can you advise to those kababaihan na nasa stage ng life ngayon na parang andun pa sila sa stage na unknown. Alam mo yun? Parang alam ko na even you're still figuring out kung ano yung purpose mo. But in a way, seeing you talagang sobrang sipag mo, what's your advice? And how would you like to parang to tell to them, to aspire them that whatever season na meron ka sa buhay mo ngayon. So, share mo naman, Pat. Bayan, ang hirap. Haba lang, pero yun din. Sa totoo lang, di ko nakikita yung sarili ko nung una na gano'n. Tapos hanggang sa madaming tao na yung nagsasabi na ang laki ng potential sa iba't ibang bagay. So, thankful ako na nakikita mo din yan. And yun nga, maging confident ka lang sa ginagawa mo lagi. Maging confident ka lang sa feeling mo, eto na yun eh. Nandito ka na, sinimulan mo. So, tuloy-tuloy mo lang na kumbaga, once na hindi mo pa makita kung ano yung para sa'yo na career, itry mo lang kasi wala namang mawawala. Tulad nitong podcast, feeling mo walang manonood. Sa lahat naman ng tao doon nagsimula na walang nanonood. Ganon. Walang nag-idolize sa'yo or wala kang viewers. Lahat ng tao ganon. Pero maniwala ka lang din sa trust the process niya, ika nga. So, magtitiwala lang din ako sa process sa ngayon na, okay, siguro mag-go with the flow muna ako ngayon, na alam ko, pagdating ng araw, iba na, parang mas successful ka na. Ganun. Kasi, yun, isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-journal. Kasi, gusto ko makita yung sarili ko 2 years from now, 5 years from now. Tsaka yung mga ganito, yung mga video. Kaya, actually, kaya ako bumili talaga ng iPhone. Kasi, gusto ko lang mag-video. Gusto ko lang mag-picture. Mahilig lang ang mag-picture tsaka video. Pero hindi ko alam na yung ginagawa ko pala is may patutunguhan ba na makakapag-inspire ba ako ng ibang tao. Hindi ko kasi alam yun nung una, pero lahat pala talaga ng bagay is matututunan mo. Yun. So,
i-ano mo lang, gamitin mo lang yung mga bagay na malalabas mo yung full potential mo. Mag-search ka lang, mag-research ka lang. Tsaka makakamit ka talaga ng mga tao na tutulungan ka eh. Yung parang i-educate ka sa mga bagay-bagay. Ayun yung hinahanap ko ngayon. Yung mga taong genuine people, tsaka yung matutulungan ako. Matutulungan yung growth ko, ganyan. Ayun yung gusto kong mahanap na mga tao ngayon sa paligid ko. Yung energy ba na i-contribute nila sa akin. Gusto ko may matututunan talaga ako. Yun. Yeah, that's really a nice advice, guys. Like, sometimes kasi dinadoubt din natin yung sarili natin eh. Pero like, seeing other people na, hindi, ang galing mo. So, like for instance, ako Pat, ganun din ako eh. Parang very ako sa sarili ko, parang ang baba ng tingin ko sa sarili ko. But every time, like, sa work aspect, guys, I've been working na pala sa like hotel industry for 8 years. And of course, na-amaze ako when people keep on telling me na ang galing mo, ang sipag mo, ganun. Kasi hindi ko naman nakikita sa sarili ko yan. I mean, I always value my work, Pat. Every day. Like, for instance, yung time, I always be on time. Kasi time is gold, guys. Wag mong paghihintayin yung mga tao sa paligid mo. Kasi, alam mo, yung mga ganong values, Pat, madadala mo yun eh. Hindi lang sa friends mo or what, but in the long run, pwede sa work mo. So, as early as now, if you have any unhealthy habits that you have to change it now. So, ayun, ang ganda ng advice ni Pat. Na-inspire ako actually. It's, wait lang kasi may dadaan eh. Hindi ko alam kung ano oras sila dadaan. Pero since, yeah, and we are manifesting that. Kasi sinasabi ko kay Pat, in God's will, I have this one-of-a-kind opportunity outside of the country. And I'm really hoping, actually kaya ako stinart na tong podcast kasi I wanted to like do it dun sa specific na country na yun. I want to get out of my comfort zone, Pat. Kasi parang minsan ayoko, hindi ko kaya yan, tinatamad ako. Ang daming rason. Kaya hindi nasisimulan eh. Ang daming katamaran sa isip, katamaran sa katawan, lahat na. So, right now, do this. 'Di ba? Wala namang nagiging successful na hindi sinisimulan at first day. Share ko lang. So, sinabi ko kay Pat na in the future, kung wala pa siyang, hindi naman sa wala pa, pero hindi, I mean, nakikita ko kasi talaga yung potential ni Pat, and I wanted na, alam mo yun, parang maging impart ako sa life niya. So, in the future, if she's willing, talaga, I wanted talaga to parang maging, ano mo yun, for instance, in the future, diba, magkaroon kami ng sariling podcast studio. I wanted Pat to be part of it because I can really see her potential, yung eagerness ni Pat to just say yes. Kasi parang ganun si Pat. I wanted to be that person. Parang say yes to not in a bad thing pero nakikita ko na sobrang go for it si Pat. So, ayun guys. Pero let's hope and pray with God's will na ipagkaloob po ni Lord sa atin ang mga bagay this coming 2025. So, yun. Ikaw pa, may question ka pa ba sa akin? So, yun guys. Yeah. So, pag-iisipan namin ulit ni Pat kung ano yung next topic namin. So, yeah. Daming. Pero ayun nga guys, so I just wanna wrap it up na sana this 2025 you restart. I mean, every day is a chance for you to change. It's
a chance for you to recall everything what you feel na hindi naman regret, pero I always believe in the saying, Pat, that it's depend in you, it's your choice to really change for a better. So it's still, what's the day today? Parang 16th of January. So we still have a lot of days to change. So how about you? Ngayong 2025, i-rebrand mo yung sarili mo ng much better you. Yan na. Kasi, ano pa nga ba yung New Year's resolution mo kung hindi mo gagawin, di ba? So, mas okay kung maghanap ka pa ng ibang hobbies mo, lalo na kapag stress ka. Ang magandang gawin, hindi mag-scroll ng mag-scroll. Okay lang naman kasi may natututunan ka naman sa TikTok University, sa YouTube University. Madami ka namang natututunan sa social media. Pero, maghanap ka ng hobbies mo para malabas mo yung full potential mo. And, huwag mong kakalimutan lagi na magdasal kasi, nakakatulong talaga yung itaas. Nakakatulong talaga siya. Malaking bagay na i-workout mo yung spiritual, anong tawag doon? Basta ganon, yung ano mo. Kasi may, spiritual aspect. Yung mga ganyan. Tsaka, yun, maghanap ka lang ng hobbies mo, mahanap mo din yung purpose mo sa buhay. Yun lang. Thank you guys for watching us as first timer. Maraming salamat po. We do hope na in the future, no, babalikan natin tong very first podcast natin. And wala naman kaming masyadong ina-assume. Pero yun nga, you can also like in a simple way support us by liking our TikTok page. Lalo na si Pat, artista to. So, as simple as that, para ma-notify kayo for our next podcast. Gusto mo yarn? So, ayun lang guys. Thank you so much. If you want to like suggest any topic with our next podcast, you can just ang arte feeler. Pero bakit? Wala masamang maging feeler diba? Just keep on manifesting on things that you really aspire and wanted to do. Anyway, thank you so much. Again, this is your Tita Agnes. And I'm Pat. Thank you and Thank you. we'll see you in our next Deep Talks. Bye-bye! Bye!